kami naman, magbibigay kami ng ating facts, ng ating pong mga posisyon, pero sa bandang huli, sila po ang may huling desisyon tungkol sa bagay na yan. Muling nabuhay ang usapin tungkol sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE dahil sa nararanasang krisis sa bansa. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang pagpapaliban ng halalan ay isang political decision na nasa kamay ng Kongreso ang pagpapasya. Dagdag pa nito, kapag mapuspon ang BSKE, kaya paanya nila hanggang May 2027 maisagawa ang halalan. Ngunit kung lalagpas dito ay mahihirapan na ang komisyon dahil sa mas malaking halalan o ang 2028 presidential elections. Lalampas po dyan, hindi na po namin kaya sapagkat yun po ay amin na pong nire-reserve. In fact, ang buong 2027 dapat ay ating pong nire-reserve na para sa paghahanda sa napaka-importanteng national and local election ng 2028. Dagdag pa ng COMELEC, may 19 billion pesos na pondo ang BSKE, subalit nagastos na nila ang 8 bilyong piso dito. 80% hanggang 85% na ang antas ng kanilang preparasyon, tapos na ang pag-iimprenta ng mga balota. Paliwanag ng komisyon, bawat pag-reset ng eleksyon ay magdudulot ng 2.5 hanggang 3 billion pesos na dagdag gastusin. Ang halagang ito ay mapupunta halimbawa sa panibagong registration ng mga botante. Pagka po ni-reset, maghihingi po kami ng karagdagan dahil doon sa pagkaka-reset na yan, dahil po pag na-reset, magkakaroon ng dagdag na botante, dagdag na guro, dagdag na presinto, dagdag na mga eleksyong paraphernalia. Samantala, mariing tinutulan ng grupong Legal Network for Truthful Election o LENTE ang panukalang BSKE postponement dahil ito ay itinuturing anilang paglabag sa karapatang pantao at aliwas sa naging desisyon ng Supreme Court. Ayon sa LENTE, ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Makalintal versus COMELEC ay malinaw, hindi sapat na dahilan ang pagtitipid para ipagpaliban ang isang halalan. Lagi namang may crisis lagi may mangyayaring crisis. Pero hindi pwedeng lagi ang unang titignan na i-sacrifice ay yung karapatan nating bumoto. Binigyang diin ng grupo na ang karapatang bumoto ay isang pangunahing karapatang pantao na hindi dapat isakripisyo tuwing may krisis. Sinabi na ng ating Supreme Court na hindi pwedeng simpleng dahilan ng pagtitipid ang pagpupospone ng eleksyon. Kasi kung titingnan natin, ang tinatanggalan natin ng karapatang bumoto tayong lahat kapag pinopospone lang ng ating Kongreso sa simpleng dahilan na para makatipid. Bagamat may ilang bilyong pisong pondo ang BSKE, marami anyang ibang opsyon ang gobyerno para makatipid gaya ng pagsuri sa pondo para sa flood control projects sa halip na laging ang budget ng halalan ang binabawasan. Kapag napuspone ang eleksyon, mananatili sa pwesto ang mga kasalukuyang opisyal sa ilalim ng holdover capacity. Nagbabala ang LENTE na kung ang mga nakaupo ay hindi mahusay sa kanilang tungkulin, ang mga mamamayan sa barangay ang higit na magdurusa lalo na sa panahon ng krisis. May pangamba rin na kung muling mausog ang BSKE, baka magkaroon ng kalituhan o mawala ang focus ng COMELEC sa paghahanda para sa 2028 national at presidential elections. Kung next year ma-reschedule ang barangay SK election kasi 6 months ang panukala na gawin siya after 6 months kasi baka tapos na nga daw yung crisis. Ang baka marinig naman natin next year dyan, naku, malapit na ang presidential election, ang 2028 national at local election, hindi dapat mawala ang focus ng ating Commission on Elections. Hindi maging isang paulit-ulit ang pagpapaliban sa karapatan ng taong bayan na pumili ng kanilang mga lokal na pinuno. Sa kasalukuyan, nananawagan ang LENTE sa Kongreso na huwag nang gamitin ang pagpapaliban ng halalan bilang solusyon sa krisis, sa halip ay humanap ng ibang paraan upang makatipid ang pamahalaan.